Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan at talakayin naman natin itong tungkol sa actual teaching load versus working hours of teachers. Yan, so marami kasi nagtatanong mga kamaestro kung ilang oras nga ba tayo magstay sa school, kung 6 hours nga ba or 8 hours. Ayan, so yan po yung mainit na issue pa rin ngayon mga kamaestro na nagsisirculate sa social media, especially po sa Facebook. Ayan, so marami po tayong mga nakikitang post, marami tayong mga nakikitang hugot-hugot, ano po, tungkol dito sa atin pong actual teaching hours. Kasi alam naman natin, kakabukas lang po ng ating school year 2026-2027. So marahil ang iba po sa mga kamaestro natin ay siguro ay overload, ano? So, yun. So maraming nagrereklamo, ano? Maraming complain ano po mga kamaestro kung ilang oras nga ba talaga dapat magstay ang teachers sa loob po ng school. Ayan. So pero bago natin pag-usapan yan, ayan, so nice ko muna kumustahin ang mga kamaestro po natin dyan. Kumusta po kayo? So kumusta po ang ating day 2? Ano po? So ngayong araw po, habang ginagawa natin itong video is June 9, 2026. Ayan, so araw po ng Martes. Ayan, so sana po ay okay ang lahat. Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Ano po lahat ng mga kamaestro natin dyan. So alam naman natin na before magpasukan ay talagang pagod na pagod ang mga teachers po natin dahil nagbrigada eskwela. And may mga seminars din, especially yung mga grade 6, 9, 10 teachers na umattend ng revised K-10 curriculum. Talagang ano sila, no? Talagang straight. Talagang straight yung kanilang pagod ano po mga kamestro, sapagkat after the training ay brigada eskwela naman, and then after the brigada eskwela ay opening of classes na. Ayan, so sana po ay okay tayo mga kamaestro. And syempre mapalad tayo, no? Swerte tayo sapagkat sumakto ano ang atin pong Independence Day ay pumatak ng Friday. Ano po? So June 12 is Friday. So ibig sabihin ay meron po agad tayong long weekend na paparating. Ayan. So samantalahin na po natin yan mga kamaestro para muli tayo makapag-recharge sapagkat alam ko yung iba ay talagang hindi pa fully charged. Ano po? Hindi pa fully charged itong June 8 na pasukan sapagkat sobrang busy nga ano po itong mga nakarang araw, a week after or a week before the opening of classes ay talagang napakadami pang mga activities. Ayan, kaya yung iba alam ko ay hindi pa 100% charged or fully charged. So ito na po yung pagkakataon po natin sa darating pong long weekend kumbaga mag-unwind tayo ng mabilisan lamang ano sa kasamang ating pamilya para pagdating po ng June 15 ay talagang ready na po tayo. And actually ngayong week naman po ay nasa opening block tayo. Pero sabi nga ng iba, opening block pero blackout na. Ayan, so wala nga turo pero ang dami naman mga pinapagawa na po, yung mga diagnostic test, mga PhilErie at kung ano-ano pang mga information na kinukuha po natin sa ating mga estudyante. Pero laban lang, sabi nga natin, teachers tayo, hindi tayo susuko, ano po mga maestro. Ayan, samantalahin po natin, no? Samantalahin po natin tong long weekend na ito para muling makapag-recharge kasama po ang ating mga kanya-kanya mga pamilya. Sapagkat after po niyan ay sa pagkakalam ko medyo matagal-tagal ano po ang holiday. Ayan, parang August pa ang next na holiday. Pag July parang wala yatang holidays. So ibig sabihin talagang diretso unless may mga hindi tayo inaasahang mga circumstances katulad ng mga bagyo na magkakaroon ng mga suspension. Pero para sa akin, okay lang na dire-diretso na yung pagtuturo natin, ano? Kaysa naman mag-suspend at mayroong bagyo, di ba? Mas nakakatakot yun. Okay lang na mapagod tayo sa pagtuturo kaysa naman matakot at mapagod tayo sa mga unexpected na mga sakuna katulad ng nangyari sa Mindanao, ano po? So, talagang tayo po ay pinapanalangin po natin yung mga kamaestro natin dyan sa Mindanao. Alam ko napakaraming affected na po, especially po sa General Santos City, Sarangani Province, ayan, and nearby provinces na talagang tinamaan po ng 7.8, magnitude 7.8 na lindol. Talagang nakakalungkot po. Ano, buti na lamang talaga at nangyari po yung lindol ay karamihan po sa mga schools ay nagkakandak pa lang ng flag raising ceremony, kaya wala masyadong wala masyadong mga napinsala or mga injury na natamo yung ating mga estudyante at ating mga kamaestro, ano, kasi kung nagkataon po na yun ay nasa loob na ng classroom, nako, hindi ko ma-imagine kung ano pong mangyayari, ano pong mga kamaestro. Hindi naman natin hihingi pero tingin ko maraming may injured ano po dahil talagang maraming mga bumagsak ng mga building, kaya medyo
kahit alam natin na masama yung nangyari sa kanila, medyo sinapian pa rin ng konting swerte sapagkat wala pong nasa loob ng classroom. Kung meron man, di ko alam kasi based po sa mga reports na nababasa po natin ay talagang karamihan po ay nasa field yung mga bata. So nakakatakot nakakatakot at wag naman sana mangyari po sa atin yon. At kahit saang lugar ng Pilipinas sana po ay ilayo na tayo sa mga ganong mga sabihin natin dilubyo na mga kamaestro. So yun. So sabi ko kanina okay lang na mag-straight teaching na tayo pagdating ng July, pagdating ng August, no. Wag naman yung suspension na may mga bagyo at may mga malalakas na lindol at mako-compromise po ang safety ng lahat po especially mga bata at mga teachers. All right? So yan, so balikan po natin yung usapin natin, yung tinatalakay po natin ngayong gabi or ngayong araw, yung tungkol dito sa atin pong actual teaching load. So mali naman pong sinasabi sa mga iba't ibang mga DepEd memorandum, mga DepEd orders. Ang pinaka-latest nga po diyan yung DepEd Order number 5 series 2024. And syempre kasama na rin po diyan yung Magna Carta for Public School Teachers, yung RA 4670 na tayo po ay mayroon lamang 6 hours teaching load mga kamaestro. Then yung remaining po na 2 hours, yung teaching related task, yung paggawa ng mga lesson plan, paggawa ng mga visual aid, and other teaching related task, yun po ay pwede natin gawin sa loob or sa labas ng school premises. Ayan. So may option po si teacher. So ibig sabihin, pag nakamalino naman po, kung susundin naman po ito ng lahat ng mga school heads po natin, ay wala pong magiging problema, mga kamaestro. So sa tingin ko, nangyayari lang yung kalituhan sapagkat siguro sa iba po ay iba yung implementation, pero kung may implement naman po ito na maayos, tingin ko naman po ay okay naman, mga kamaestro. So ibig sabihin yan, pag nagamit mo na or pag na-render mo na po yung 6 hours po na actual teaching load, kasama na po diyan yung advisorship, mga kamaestro. So, okay na, pwede ka nang lumabas ng school. Ayan. So, for example, pumasok ka ng 6 o'clock in the morning, kung ikaw ay pang AM session, pumasok ka ng 6 o'clock. So, pag dating ng 12 o'clock, at yun po ay straight teaching ka nun, mga kamaestro, so pwede ka nang mag-out ng 12 o'clock. Kasi nagamit mo na yung 6 hours Then yung remaining 2 hours, pwede na po yun sa bahay, pwede na yung kung saan-saan mo gustong gamitin yung 2 hours, ay okay na po yun mga kamaestro. Pero ang working hours po ng teachers, of course, is 8 hours pa rin. Kasi naman po yung order po ng Civil Service Commission. So lahat naman po ng mga public servant ay kailangan ay makarender ng 8 hours po na pagtatrabaho sa gobyerno, mga kamaestro. So lahat po na nasa gobyerno kailangan magtrabaho tayo ng 8 hours. Ayan. Pero magkaiba po kasi yung working hours at saka yung actual teaching load, mga kamaestro. So kung pumasok ka naman ng 7 o'clock in the morning, ayan. So syempre mag-lunch break ka kasi yan ng 12 o'clock, So kasi hindi naman pwedeng alas 12 nagtuturo ka sa classroom, mga kamaestro. So may lunch break. Pero palagay natin wala kang lunch break, so pwede ka nang lumabas ng 1, Pero kung may lunch break ka, lalabas ka ng 2 para ma-render mo yung 6 hours na actual teaching load. Ayan, kung pumasok ka naman ng 8 in the morning, so pwede kang lumabas ng 2 kung nag-straight ka diyan, straight teaching ka niyan, or kung nag-lunch break ka, lalabas ka naman ng 3. Ayan. Then kung pumasok ka naman ng 9 o'clock in the morning, so kung nag-straight ka, pwede kang lumabas ng 3 o'clock. Pero kung nag-lunch break ka ng 1 o'clock, ng 1 hour, so pwede kang lumabas ng 4 p.m. So, ganun po, Ganun lang naman po kasimple ang atin pong actual teaching load, mga kamaestro. Kasi may mga nababasa tayong mga reports na ang mga teachers daw ay nare-required na pumasok ng 7, then lalabas po ng 5 p.m. So, masyadong na po yun, Masyado na po siyang napakatagal ng teacher sa classroom. Kumbaga sa overload na yan, mga kamaestro. So, kailangan ay magawan po ng paraan yan, ng mga heads po natin. Huwag nang pahirapan yung mga teachers po natin. Okay? So, ganun lang naman po kasimple yan, mga kamaestro. So, tatandaan po natin. So, pag naka 6 hours na po kayo, pwede na po kayong lumabas ng school. Ayan. Pero, syempre, sabi ko kanina, yung 2 hours kasi na yon ay para na po yun sa pag-prepare po ng mga iba't ibang mga kailangan natin sa pagtuturo, mga kamaestro. Ayan. So, yun po, Malinaw naman po yan na nakasaad sa iba't ibang mga DepEd orders, DepEd memorandum. Ayan. So, hindi po kayo ma-underload pagka lumabas po kayo ng wala pang 8 hours. Ayan. Kasi nga, 6 hours lang naman po ang hinihingi po sa atin, mga kamaestro. Ngayon, pag sumobra naman ng 6 hours yung load mo, ay doon na papasok po yung overload, yung payment for teaching overload. So may bayad po yun, mga kamaestro. Ayan. So yun, sana po ay nalinawan po kayo ng mga kamaestro. So comment down below kung kumusta po yung ini-implement po sa inyo na actual teaching load or actual teaching hours sa inyong mga kanya-kanya mga school. So pwede niyo po yung i-share yan po sa atin pong comment.
section. Alright, so dito ko natapusin itong ating video ngayon mga ka-maestro. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo lang ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa DepEd and syempre sa mga benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para man-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!